Good afternoon mga ka-office mate. Isang mapagpalang araw ngayong hapon na ito. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ba gumagana ang ating tinatawag natin na single clutch ng isang motorsiklo. Ito ay single clutch na ginagamit sa Rusi, sa Rakal, sa Motorstar. At ito'y ginagamit sa mga motorsiklo na 50cc, 100cc, ganyan. At ginagamit din ito sa mga 110cc na motor. Ganito po yan, no? Ito po siya. Ito po, pagbasa nyo itsura, ganyan gilid, then ito ang loob. Mga ka-office mate, yung clutch lining ay nandito. Yan. Yung mga clutch lining ay nandito at mamaya babanggitin ko sa inyo kung paano gumagana ang bawat pyesa ng single clutch ng motor na ito. Okay mga ka-office mate. Bagong lahat, tayo dumako muna sa ating Bible scripture. Sa ating Bible scripture, okay mga ka-office mate, ito ay nagmumula sa Awit 100:1-3. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito ay dapat na malaman. Tayo'y kanya-kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Okay mga ka-office mate, ito ay nagmumula sa Awit 100:1-3. Okay mga ka-office mate, no? Pasensya na po kayo at sa ngayon ay bibihira akong gumawa ng mga video tutorial tungkol sa motor at sa mga iba pang mga bagay. Sa dami ng mga iniisip ko kung anong mga i-content ko araw-araw. At kaya yung mga ibang mga ginagawa ko ay puro live na lamang, no? Pero ngayon ay mayroon din akong tuturo sa inyo. Nagkaroon ako ng pagkakataon na ituro sa inyo tungkol sa clutch, single clutch ng ating motor. Okay mga ka-office mate. Bago tayo magsimula, tayo ay dumako muna sa intro. Tatlong klase ng clutch ng isang motor ang malalaman ninyo. Ang sasabihin ko sa inyo, tatlong klase. Isa ay single clutch. Pangalawa ay ang dual clutch na ginagamit ng Honda, na ginagamit ng Suzuki, na ginagamit ng SYM. At itong single clutch na ito ay ginagamit sa Rusi, sa Rakal, na may mababang cc gaya na 50cc, 90cc, 100cc, yan, 110cc, yan, dun yung ginagamit. At ito ay Rakal at Rusi ginagamit, no? At yung meron pa yung Motorstar, ganyan, dun to ginagamit. Ang pangalawa ay yung sinasabi ko nga ay dual clutch. Dual clutch ay ginagamit ng Honda, ng Suzuki, ng SYM. Ngayon, ang dual clutch ay dual clutch na meron din siyang clutch bell, meron din po siyang clutch lining sa loob mismo ng clutch bell at yung mga clutch lining na nandoon mismo sa clutch basket o yung clutch housing, no? Dual clutch ang tawag doon. Tapos meron pa tayo yung
CVT na tinatawag na ginagamit sa scooter. Kapag halimbawa nagsilinyador kayo, yung clutch lining sa loob mismo ng clutch bell, pag nag-gas kayo, by means of aerodynamics, iikot po yan. Yung clutch lining sa loob ng clutch bell, mag-engage yan sa clutch bell, then iikot na pareho. Magsasabay na yan. Pero once po kayo na bumitaw sa silindador, bibitaw din po itong clutch lining. Then, hindi kayo aandar. No? Ganun po yun. Pero dito sa ating single clutch, ito ay medyo masalimuot na takbo, masalimuot na operasyon ng isang clutch mechanism. Pero pag nalaman po ninyo ito, may mauunawaan ninyo mga ka-office mate. Okay mga ka-office mate, no? Paano nga ba gumagana ang isang single clutch? Okay. Ito po yan, no? Yan. Kakabit po natin to. Itong isa na to ay nakakabit sa takip mismo ng makina. No? Tapos, nakakabit po yan dito. No, nakakabit po yan dito. Yan, dito mismo. Ganyan po ang itsura niyan. Ganyan po ang itsura niyan, no? Ganyan na ganyan. Kapag kayo ay nagkambyada, mangyari po niyan ay gagalaw po ito. Paggalaw po nito, dahil meron po yung kanal sa ilalim na mapansin niyo po, tatanggalin ko po. Meron siyang kanal sa ilalim. Yan o. May kanal-kanal po yan sa ilalim. Ayan. Kasi itong isa na po na ito ay nakabit sa takip ng makina. Takip mismo. Na kapag kayo nagkambyada, gagalaw po ito. Itong ilalim ng clutch lifter, gagalaw po yan. Pag nagkambyada kayo ng first gear, second gear hanggang fourth gear, gagalaw po yan. Magiging ganyan na itsura niyan. Mangyari, tutulak niya po itong takip. Tutulak niya po yan. Pag naitulak niya po yan, ito pong tutulak niya po yan. Tapos yung nasa loob, may spring yan. Napansin nyo, may spring yan sa loob. Gaya po nito. Pakita ko sa inyo. Yan. Ano? May spring po yan. Yan. May spring po yan. Tutulak po niya itong takip. Pag natulak niya yung takip, itong mga spring na to, magagamit po yan. Magkakaroon ng tension yan. Kapag naitulak niya po yan, nitong takip, ni clutch lifter itong takip ng inyong single clutch, may tulak niya po yan. Ganito po maging itsura niyan, ano? Makita ko po sa inyo. Yan. Yan. Napapansin niyo mga ka-office mate. Yan o. Yan o. Yan ang itsura po niyan. Kapag naitulak po niya ng clutch lifter itong takip, napapansin niyo parang gumagalaw-galaw. Yan o. Umuuga-uga sa loob yan o. Tinutulak-tulak. Habang kayo nakaapak sa kambyada, nakaganyan yan. Tapos, nakadiin po ito. Pero hindi naman yung diin, ano. Ganyan po. Ganito lang po itsura niyan. Yan, ganyan po. Pero, nakatulak itong takip. Kapag ito ay nakatulak, itong ating mga clutch lining, meron po yung spring dito. Yan. May spring po yan, napansin nyo, parang may dulo ng dowel pin. Diyan nakakabit yung mga spring. Ito po yan. Yan. Diyan nakakabit yung spring. Para kapag kayo ay naka-disengage din pati ito. No? Nakalagay po yan dito. Yan. Nakalagay po yan dito. Yan. Yan. Ito lang isa-sample ko sa inyo. Yan. Kapag nakatulak po ito, alam mo nakatulak po yan. Sa pamamagitan po ng groove na ito, yan, groove, yung groove, kung saan nakalagay yung clutch lining, gaya dito po nakakabit, magkakaroon po ng disengagement.
Madi-disengage po siya dito sa mga clutch lining. Sa pamagitan po nitong clutch plate, i-disengage po yung mga clutch lining. Ngayon para sa gayon, hindi po matouch ng spindle. Yan, hindi po matouch ng spindle itong ating clutch plate, no? Bali, sa pamamagitan po nito, mangyayari po dyan, madi-disengage po siya, ganyan na mag-iitsura niyan. Yan. Kaya po siya madi-disengage na ilalayo dahil dito. Yan. Dahil itinutulak. Pag naitulak po ito, mawawalan po ng engage dito sa mga clutch lining. Pag nawalan po ng engage dito sa clutch lining, hindi kayo aandar. Kasi hindi nito magagalaw yung mga clutch lining ninyo. Nangyari po niyan, pag nakaapa kayo ng kambyada at nirelease ninyo, yon, at nagsilinyador kayo, nangyari po niyan, itong part na to, itong parts na ito, didikit po yan. Didikit po yan dito sa tinatawag natin na clutch plate. Yan, didikit po yan dyan. Pag nadikit na po yan dito, yan, nadikit po yan. Halimbawa, napansin nyo po mga ka-office mate, may mga bakas yan. Kasi dumikit po itong mga ito. Yan. Didikit po yan dito. Tapos pag nadikit po yan dito, ito, yan. Kakapit na ngayon itong mga clutch lining mo. Kakapit na yan at aandar ka na, mga ka-office mate. Ganun lang po. Mga sequence, yan. Apak ka lang ng apak ng kambyada. Yan. Siya naman ay tinutulak niya to. Pag naitulak niya ito ng ating clutch lifter, nangyari dito, ihiwalay po ito. Yan. Ihiwalay po yan sa pamagitan po ng dulong-dulo nito. Yan. Dulong-dulo niyan. At kung saan ito nakalagay, itong dulong-dulo ng clutch plate na ito, tutulak po yan at hindi nito maaabot yung ating clutch plate para hindi magkaroon ng engage. Then kapag bumitaw kayo ng kambyada, saka siya ulit kakapit. Babalik po ito. Dahil may spring po ito. May spring po nakakalagay dito. Yan, may spring po nakakalagay dito. Tutulak niya po itong takip. Pag naitulak niya po yung takip ng spring na ito, magkakaroon ng engagement dito at saka kayo iikot. Saka kayo aandar, mga ka-office mate. Kung gaano kataas ang kambyada ninyo na napili ninyo, fourth gear, basta't naka-engage ito, aandar kayo, mga ka-office mate. Bakit po Eric Aurelio Motovlog nagkakaroon po ng disengage? Isa pa pong disengage na nangyari. Itong isa na ito ay nakakabit yan dito, mga ka-office mate. Yan. Yan, nakakabit po yan dyan. At nakakabit din po siya rito. No? Yan. Ganyan po itsura niyan. Sa pamagitan po nito. Yan. Pagka nagkaroon ng engagement, itong nandito sa inyo, tutulak ngayon niya itong clutch plate at mangyayari po nito ay pati itong nasa na to, magdi-disengage din po. Ganyan. Kasama po siyang magdi-disengage. Marahil ito po nasa gitna ay naka-steady lang po yan. Pero ang madi-disengage dito ay ito. Yan o. Madi-disengage po ito. Yan. Pag na-disengage na po ito, hindi ka naaandar. Pero pag bumalik ulit yan, dumikit ulit yan, at nadikit po riyan dito, sa silinyador po ninyo, kakapit po itong clutch lining ninyo. Ngayon, paano ka ba umaandar? Nang dahil dito, sa mga ngipin na ito. Yan. Nakakapit yan dito.
Tapos mayroon pa po dito nasa gilid na parang dog gear. Ang ikot po niya ay pabaliktad. Tapos ito naman ay paabante. Paabante po ang ikot ito. Pa-counterclockwise. No? Isa naman ay paganon at ito namang isa ay paganon. Yan. Para umikot ang inyong gulong ng inyong motor dahil ma-transfer ang pwersa ng makina sa inyong gulong sa pamamagitan ng kadena. Okay mga kapismate? Ganun po yan mga kapismate. Meron pa tayong isa pa na tutorial sa inyo na kapag halimbawa nakapreno kayo at kayo nagagas, halimbawa nakapreno kayo pero kayo nagagas, iikot ito. Pag ikot nito, mapapansin niyo mga kapismate, nagkakaroon ng disengagement. Pag iniikot ko ito, pansin niyo po. Para nagkakaroon siya ng disengagement. No? Hindi ko lang siya mapakita sa inyo kasi baklas eh. Ano, nakita nyo? Ano. Nakikita nyo, ilalapit ko po sa inyo. Nakikita nyo, nagdi-disengage po siya kapag umikot ito. Ayan. Kapag kayo ay nakapreno at nagagas kayo, nagdi-disengage po ito. Ayan. Yan, nagdi-disengage po ito. Ayan. Against po siya doon sa kambyada. Yan yun. Sa mismong ganito. Para sa gayon, ito pong nandito, hindi niya patouch ito. Itong clutch plate ninyo. Para sa gayon, hindi kayo mandar. Kasi nakapreno kayo din, kayo ay nagagas. Ganun po yung nangyayari. Ganyan, no? Nadi-disengage kayo. Parang maangat-angat siya eh. No? Okay mga kapismate. No? Dito po yung nakakabit. Yan, dito. Itong isa na to, akala nyo nakakabit, umiikot siya kapag umiikot. Umiikot siya kapag umiikot ang sigunyal o yung crankshaft, pero hindi ito umiikot. Andito halimbawa, isample ko na lang sa inyo, ito yung nakakabit sa crankshaft, ano? O ito yung nakakabit sa tinatawag natin na sigunyal. Hindi ito umiikot. No? O ito hindi umiikot, pero itong sigunyal umiikot ito. Ito hindi. Nakatigil lang ito. No? Pansinin nyo, ganun-ganun lang ang ikot niyan. Yan, o. Ganyan-ganyan. O. Ba? Itong isa ay crankshaft. Halimbawa, example ko sa inyo, ito yung crankshaft. Ito yung nakakabit dito. Yan, siya nakakabit dito. Pero ito, itong kapag ang crankshaft niyo nakatigil at hindi umiikot, ito, yan, pansinin nyo, ganyan ang itsura niyan. Ayan. Move freely lang siya. No? Naka-freewheel lang ito. Naka-freewheel lang ito sa crankshaft. Ganyan ang itsura niyan. Pero once po na nakakambyaw na kayo, nakakambyada na kayo, nakapindot na kayo ng kambyada, ikot ang crankshaft, ikotin to. Kaya lang ito umiikot ay dahil sa tinatawag natin na clutch. Yan, sa clutch. No? Iikot lang ito kapag umikot ang clutch mo. Ganyan. Then pag naikot na yung clutch mo, ikot na rin pati yung dog gear mo. Sabay na yun. Ganyan. Mag-i-engage kayo mga ka-office mate. Mag-i-engage yung takbo ninyo. No? O kaya kayo ay nagkakambyada ng ihiwalay talaga yan. Nagkakaroon ng disengagement. Kasi halimbawa na lang na nakapreno kayo tapos nakagas kayo. Ganyan na mangyari dyan. Inaangat-angat niya yung clutch lining ninyo. Yan o. Itong mga spring na ito, nakakabit po yan dito. Yan o. Yan. Yan. Nakakabit po yung mga spring dito. Tapos mayroon pang spring yan dito nakakabit. May spring yan dito nakakabit. Para sa gayon, habang kayo naka-neutral lang kayo, halimbawa na lang kayo naka-neutral, no? Mapapansin niyo, itong isa at saka itong isa, umikot lang yan. Ganyan lang yan, no?
Ganyan lang po ang itsura niyan, no? Hindi kayo naka-engage kasi naka-neutral lang po kayo sa motor ninyo, hindi kayo umaandar. Ganyan lang po itsura niyan. Oh. Hindi kayo naka-engage. Ito iikot ito, pero itong nasa gitna ninyo, itong isa at saka itong isa, nakatigil lang po 'yan. Kaya papansin nyo kayo, umiikot lang 'yan kasi hawak-hawak ko yung ito. Pero sa operation ng single clutch, itong umiikot. Habang ito umiikot, ito naman dalawa, ito at saka itong clutch line ninyo, nakatigil lang yan. Ayan, nakatigil lang yan. O, ganyan ang itsura niyan. Pero pag nagkaroon na kayo, nakapress na kayo ng kambyada, at naggas kayo, once na naggas kayo, ito, yan, ulitin ko, didikit na yan dito sa clutch plate ninyo, at magkakaroon na ng friction ito. Pag nagkaroon to ng friction, iikot na to. Iikot na yan. Iikot na rin yung dog gear mo. Sabay na yan, mga ka-office mate. No? Ganun po ang trabaho ng ating single clutch. Simpleng mechanism lamang na single clutch, pero ang laki ng gamit. No? Kaya ako po, nung bumabiyaya ako sa Marilaki, hindi ko ma-imagine na itong single clutch pala ay nag-i-engage na at tumatakbo ng dire-diretso, no? Kapag kayo promeno, yan. Promeno kayo, limbawa, i-disengage nito yung ano nyo. Yan o. Magkakaroon ng disengagement dito. Yan. At ihito kayo. Pag preno nyo, titigil na kayo. Ganyan, hihinto na kayo. Mawawala yung engage nito. Yan, madi-disengage ito. At hindi kayo aandar. Ganun po yan, mga ka-office mate. Yun po ang trabaho ng ating single clutch. Tataka kayo kung bakit mayroong gasket yan dito. No? May gasket yan dito kasi nakakabit yan dito. Dahil yung langis na nasa loob mismo ng takip ng makina, dumadalo yan dito. Pumapasok dito sa loob yan. Yan, para itong clutch bearing ninyo o itong release bearing ninyo magkaroon ng lubrication yan. Yan. Para sa gayon, umandar pa rin tong single clutch ninyo. No? Mga single clutch ninyo, umandar pa rin. Nalalagyan po ng langis itong nasa loob. Mapansin nyo, may langis oh. Ayan. Napapasok ng langis yan sa loob dahil sa kailangan ay may langis na pumapasok dito para magkaroon pa rin ng lubrication ito. Lubrication. Tatanong kayo mga ka-office mate kung bakit kailangan ng lubrication ng langis dito sa loob. Para sa gayon po na may mga parts dito sa loob na kailangan ng lubrication para umandar pa rin kayo, no? Tapos may mga langis po kasi tayo na mayroong friction, no? May part po siya na may friction. Kaya ito magkakaroon niya ng friction, no? Tapos dito meron din po siyang kailangan din ng langis dito para sa gayon magkaroon din po na makilos po ito at hindi kalawangin. Yan, pag ito kinalawang po ito, hindi kayo andar, mga ka-office mate. Kaya kailangan ng langis pumasok dito sa loob nito. Tapos, meron din po yan na tinatawag natin na gasket. Para sa gayon, hindi lumabas yung langis. No? Nandito dito lang siya. Ganyan. Nakapokus lang yung langis sa loob. Ngayon, kaya papansin niyo, andito may mga dumi dito, may mga latak-latak yan dito kasi natakpan ito. Yan. Yan o. Yan. 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 May mga pyesa kasi dito sa loob ng single clutch na kailangan nila langisan para gumagalaw at nagkakaroon ng operation. Maayos na operation. Tapos, ito hindi ito dudulas. Mas lalo pa nga yung kakapit eh. Dahil may mga langis nga po tayo na mayroong combine ng friction. Yan. Mayroon din pong tayong langis na mayroon pong friction.
na may nakahalong additive para sa gayon magkaroon to ng friction. Yan. Tapos, ganun po. May makikita rin kayo dito na parang groove yan. Ito. Yan o. Ngipin. Na kapag sinalpak nyo to doon sa crankshaft, papasok yung, may yung crankshaft ay may ngipin din. Papasok dito yan. No? Tapos, kaya siya umiikot. Kaya umaandar itong single clutch mo na dahil sa ngipin na ito. Yan. Yan. So, dahil sa ngipin na yan, umiikot pa rin tong single clutch mo. Yan. Nagkakaroon lang ng disengagement ng dahil po dito. Ng dahil po sa clutch lifter. Yan. Tsaka dito. Nagkakaroon ng disengagement. At dahil din po dito sa goma. Sa spring. Nakakabit dito. Yan. Tapos dito po. Yan. Nakakabit na yung spring dito. Yan. May spring yung nakakabit po dito. Nagkakaroon po ng disengagement. Mga copiesmate. Oh. Mag-i-engage na madi-disengage kasi siya sa pamamagitan ng spring na ito. Magkakaroon lang ng engagement kapag halimbawa naggas ka at nagkaroon to ng force o centrifugal force. Yun nga po, didikit siya dito sa clutch plate mo. Magkakaroon ng engagement. Magkakaroon ng friction ito. Magkakaroon ng engagement dito. Didikit ito rito sa clutch plate. Magkakaroon ng friction ito ng mga ito. Itong mga clutch line nito ay magkakaroon ng friction. Tapos, aandar ka na mga copiesmate. Dire-diretso na yan. No? Kasi ito, kapag pansinin nyo, pakita ko lang mga copiesmate. Yan. Yan. No? Yan. Ngayon kapag halimbawa, ang ginawa ko ay hinigpitan ko, sinikipan ko ito. Papansinin nyo. Hindi ko na siya maikot to. Ano? Simula dito, hawakan ko dito. Yan, mga copiesmate. Yan, na. Yan, hawakan ko dito. Yan. Pisilin ko dito, tapos ikutin ko dito. Tingnan nyo mga copiesmate, hindi ko na siya maikot to. Hirap. Sikip na siya mga copiesmate to. Yan o. Pinindot ko siya rito, nagkaroon ng friction, di ba? Nagkaroon ng friction, tapos inikot ko to. Yan o. Then, pansinin nyo. Hindi ko siya maikot. Gusto ko siyang ikutin, pero hindi ko siyang maikot. Kasi nagkaroon ng friction. No? Yun ang trabaho ng ating clutch. Para paandarin tayo at disengage and engage tayo. Kapag tayo kumakambyo, mga copiesmate. No? Okay, mga copiesmate. Ganun lang po. Kung meron pa po akong kulang, ito pa po mga copiesmate. Alam niyo po kung saan ito nakakabit? Nakakabit po yan dito sa loob nito mismo. Dito sa crankshaft mismo, nakakabit siya sa crankshaft. Pag sinikipan mo to, para talagang totally may kabit mo yung isang single clutch, ikabit mo tong tinatawag natin na spacer. Tawag ito. Ang tawag po dito mga copiesmate, nakalimutan ko lang, pero ito ay tinatawag natin na washer. Yan. Washer. Tapos saka nakakabit itong ating tinatawag natin na isa pang washer. Nakapansin nyo merong out yan. Ano? Nakalagay out. Hindi mo pwedeng nakatalikod yan. Kailangan nakatihay yan at nakalagay out. Yan o. Nakalagay out. Hindi ko lang may pakita sa inyo pero nakalagay out yan. Yan ang dapat nakaganyan to. Yan. Pag nagkinabit nyo yun. Tapos then ganito itsura niyan. Yan. Andito yung crankshaft. Sisikipan lang ito. Okay. Okay mga copiesmate. Babalik po nito. Sa pagbabalik po nitong ating single clutch, kailangan lang po ay kayo ay malakas ang loob nyo magbalik. Yan. Yan. Yan ulit.
Then, yan ulit. Yan o. Tapos, ibalik nyo na. Mga ka-office-mate, ibalik nyo na. Para di malaglag tong spring, balik nyo na. Yan o. Yan o. Ha? Tapos, ibalik nyo po ito. Mamaya, babalik natin to, spring to. Ano. Pero mamaya ibabalik ko yan. Kaya mag-alala. Mahirap kasi ibalik eh. Kapag ka itong wala pa yung tornilyo dito, kakabit natin tong mahirap siyang ikabit. Ito, kapag ka wala yung tornilyo dito, kakabit natin yan. No? Ayan o. Sisikip mo yan at isisikip mo rin ito. Yan o. Yan. Para lang sisikip yan. Yan. Para maibalik mo ng tama. O ha? Tapos ito pa o. Balik mo ng tama. Lahat po ng motor ngayon, basta scooter ang gamit mo, lahat po sila naka-CVT. No? Pero hanga-hanga ko sa ganong klase ng takbo ng isang scooter. Kasi po may mga ano po sila, concentrated ang takbo dahil po sa clutch bell at saka clutch lining niya mismo na nakabit sa clutch bell. Na meron pong nakabit na fan belt, then variator. Ganyan, kaya po siya tumatakbo at saka may clutch lining na rin po yon. Okay? Then sunod mo to. Again, pag nasunod mo na yan, isabay mo to. Yan. Ang pagkabit po nito ay ganito. Ha? Isarapin nyo lang sa groove. Tapos, ilagay mo to. Then, ilagay mo ito. Yan o. Ganyan itsura po niyan. Hindi mo pwedeng balik-baliktad. Kailangan ito nakadapa. Then, ito ay nakatihaya. Then, ito naman ay nakatihaya rin. Tapos, ito ay nakatalikod. Pero, ikabit muna natin yung tatawag natin na spring. Yan. Spring uli. Then, spring uli. O. Then, yung spring uli. Yan. O, yan o. Yan, nakakabit yung spring. Tapos itong dulo nito, itong dowel pin na isa pa na to, ay dapat nasa spring. Yan o. Yan mga ka-office-mate, ganyan po ang itsura niyan. Yan o. Ha? Yan. Ganyan itsura niyan. Tapos, ikakabit na natin tong tinatawag natin na lock. Dito yung nakakabit, dito yung mismo. Yan. Diyan mismo yung nakakabit. Ganyan po itsura niyan. Then, ito na ikakabit natin sa sunod. Yan. Yan. Kailangan lang talaga natin gawin ay magsikip. Sisikipan mo pa yan. Yan o. Kailangan masikip. Sisikipan mo pa yan. Para sumikip po siya. Yan. Yan. O. Tapos ito, didiin mo rito. Kailangan nakapasok sa ilalim. Gaya po niyan o, mga ka-office-mate o. Yan. Yan. Para may kabit mo kasi yan, kailangan nakadiin pa ito. Yan o. Yan o. Kasi hirap. Yan yan. Pagka hindi mo nailagay ng tama, hindi mo may kakabit. Yan ang mga ka-office-mate o. O, ha? Ganyan lang po, kasimple. Palubugin mo lang siya para may kabit mo yung mga
single clutch. Ano, kabit ko mga ka-office-mate. Ay, ito. Yan. Oh. Yan mga ka-office-mate. Nabuo ko na siya mga ka-office-mate. Ganyan lang po yan. Oh. Masinin nyo mga ka-office-mate. Naikot ko to. Oh, di ba? Kasi naka-neutral ako eh. Oh, naikot ko to. Pero pag nagkaroon niya ng friction, same friction niya, pag nadiin mo tong friction dito, yan. Hindi mo maikot, gaya yan oh. Gusto ko ikot, hindi ko maikot kasi nagkaroon siya ng friction eh. No? Nagkaroon siya ng friction. Oh. Yan, diinan ko dito. Pasinin nyo, hindi ko maikot yan oh. Didinan ko pa yan dito. Oh. O diba hindi ko maikot, mga ka-office-mate. Hindi ko maikot. Ibig sabihin nito may friction na siya. Ganun po yan. Yun po ang ano nito ng ating single clutch. Yan po. Yan. Ano. Dito po yung nakakabit. Kailan baka lumipad yung tornilyo? Yung spring. Okay. Ako na lang po magkakabit ito mamaya. Ayan. Dito po yung nakakabit. Ito po itsura niya, no? Pumalsik. May time po mahirap ikabit ito. Pero dito po yung nakakabit. Ha? Mga ka-office-mate. Huwag po kayo magkakamali. Diyan po yung nakakabit. Itong mga spring na ito. Kailangan nyo lang po talaga ng tools para may kabit po ninyo ito. Kasi baka lumipad. Ayan. Kaya talaga. Tigas eh. Ano, nakakabit yan dyan, mga ka-office-mate. Tigas ah. Yun nga po. Nakabit ko na yung isa. Kailangan lahat sila ganun ang gagawin yung mga ka-office-mate yan. Ano. Ibabalik nyo lang. Babalik nyo lang. Kaya lang pumisan ng hirap ibalik. Kaya mo lang talaga. I-timing mo lang talaga ng maayos. Pagbabalik mo. Ng tornilyo. Spring pala. Tornilyo. Joke. Ano. Yan. Oh. Nakabit ko na po yung isa pa. May isa ba na? 4 po yan mga ka-office-mate. No? 4 po yan kapag kayo nagkakabit. Ganun din po. Kung meron kayong tinatawag natin na clutch screw, mas mapapadali po ito. Pero dahil sanay na ako, may balik ito ng ganito. Madali lang po. Yan po, nakabit ko na. Ano? Yan po ulit. Yan. Yan. Kahit kukupunin nyo po pwede. Kaya lang mag-iingat po kayo pag magpapalik kayo nito. Mga ka-office-mate, na ibalik ko na. Then, ito pong washer dito yung nakabit. Then, ito pong isa pang washer dito yung nakabit. At itong castle nut, nakakabit po yan dito. Yan po ang itsura niyan. Tapos dito nakakabit yan. Yan. Tapos ganyan. Okay? Tapos, may tornilyo po yan dito. Mga ka-office-mate, may tornilyo po yan dito. Yan, oh. Pero sa ngayon, isa lang po ilalagay natin. For about presentation lang naman po mga ka-office-mate. Oh. Wow.
Tapos, ito. Then, ito. Ganyan po. Ganyan. Yan ang itsura po niyan mga office mate. Yan. Dali po, natutunan ko pong lahat na ibalik-balik yan kasi dahil nakikita ko rin po yung mga ibang mga mekaniko na ginagawa po nila ito. Paano nila ibalik? Doon ko po nakita. Nasilip din. At kung paano po paano po nagkakaroon ng operation ng ang clutch, single clutch. Kung paano po gumagana ng isang single clutch. Alam niyo po, napansin niyo umiikot po yan. Umiikot. Kasi naka-neutral no, hindi pa siya ginagamit pero pagka yan po ay nadiinan mo dito. Yan, gaya po nito, nadiinan mo dito, hindi na umikot mga office mate. Ayaw umikot Nagkaroon siya ng friction. Kaya tayo umaandar mga office mate, nagkakaroon ng engagement. Nagkakaroon ng engagement yung ating single clutch. Nang dahil na rin dito sa loob. Dito. Yan. Okay mga office mate, ganun lang po yun. Ganun po yun kung paano po gumagana isang single clutch. Okay, magusto po tayo. Office mate, sana may natutunan po kayo sa mga naituro ko. Yan. Kung meron pa po ang kulang na hindi nasabi sa inyo, just comment down below at mag-uusap tayo mga office mate. Okay mga office mate, sana may natutunan kayo at kung paano gumana ang isang single clutch. At kung paano umaandar ang ating motor sa pamamagitan ng clutch. Okay mga office mate, salamat sa panonood. Ngayon kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, just click follow on Facebook account, Eric Oralio Motovlog, at click subscribe sa Office of the Vlogger sa YouTube account. Okay mga office mate, salamat sa panonood. Ride safe, God bless at ingat.